two-room drywall partition, ano yung mga materials na ginamit at magkano yung nagastos ko. Yan ang pag-uusapan natin sa video natin today. So, bago tayo mag-start dun sa list of materials and breakdown ng prices, pakita ko muna yung itsura ng partition. So again, two-room partition, magkaharap yung pintuan ng 2 kwarto, hati siya sa gitna, and kung napanood mo yung previous videos ko about the unit, yun, nasundan lang naman yung plano na shinare ko dun sa outline na sinend ko din sa Alpine, na ganyan siya, magkaharap sila, and then merong open space dun sa diretso pag-akyat mo ng hagdan, and then dun sa room number 1, nagpalagay ako ng maliit na storage space. Hindi pa siya cabinet pero ready na yung storage space doon para paglagyan ng mga konting gamit. Hindi ko na lang siya masyadong pinalakihan para hindi siya nakaharang doon sa daanan naman doon sa merong packet sa hagdan. And yan, makikita nyo rin dyan yung itsura nung room number 1 versus room number 2. Kayo na mag-judge or humusga kung okay lang ba yung naging plano for partition or kung gusto nyo siyang gayahin. Kasi for me, though mas maliit yung room number 2 because of the space na kinuha nga nung daanan for both doors, hindi naman siya ganun kaliit. So spacious pa rin siya, and then kasya pa rin yung higaan and then cabinet and all para dun sa pangalawang kwarto. So yun, punta na tayo sa breakdown ng materials or list of materials na binili ko na ginamit for the partition. First up, since drywall partition nga siya, yung ginamit kong boards are Pisen boards or fiber cement boards or Hardiflex, pero Shera board yung brand. So 18 pieces yung nagamit dyan, 45 na metal stud. Ito hindi ko alam kung 45 talaga usually yung nagagamit for the partition para sa ganun kalaking unit, pero sobra kasi yung nabili ko. I'm not sure kung 45 pieces talaga yung magagamit usually or dinagdagan lang nila since marami akong sobra. And to be sure na hindi sobra yung bibili nyo, tanong nyo rin sa sa mga makakausap nyo contractor na gagawa ng unit nyo, just in case. 2 boxes ng blind rivets. So blind rivets yung ginamit nila pang lagay din dun sa mga Pisen boards. 2 door jamb of course para dun sa 2 kwarto, kasi kailangan merong door jamb agad kasi ikakabit or screw yan dun sa mga metal studs na paglalagyan ng mga partition. So though wala pa akong pintuan kasi kinulang na yung budget, so yung door jamb muna yung nabili and napalagay dun sa partition sa taas. And then 2 outlets, yung tugang outlets, and then yung kable, yung wire na number 12 yung size, at saka flexible hose. So dito hindi ko alam kung gaano kahaba yung nagamit. Hindi ko rin kasi binili to, siguro mga 20 meters kasi dalawa yan, 10 meters, 10 meters, and then mas maganda may sobra kasi for sure kailangan yung dugtungan yung cable para sa switch ng ilaw, pati yung para sa mga ilaw kasi medyo maikli sila. And then another one will be plywood. Ito depende na lang sa gagawa ng inyo or kung magpapalagay din kayo ng cabinet or storage space. Yung sa akin kasi pinabili niya is plywood na 3/4 yung kapal para pwede daw apakan yung mismong ilalim ng cabinet or storage na lalagay dun sa bandang yun ng room number 1. And now moving on sa presyo ng mga material. So for Pisen board, dun sa hardware na pinagbilan ko, it's 380 pesos isa. Total niyan is 6,840, and then metal stud dun sa nabilhan kong hardware is 100 pesos isa. Though kung makapag-canvas kayo, try nyong mag-canvas sa ibang mga hardware, baka merong mas mura yung metal stud sa kanila. So total yung sa akin is 4,500, and then 2 box ng blind rivets, 150 pesos isa, so 300 yung dalawa. And then yung door jamb is 1,900 isa, so 3,800 dun sa 2 door jamb. And plywood 1,200. Yung outlets is 184 pesos, 92 pesos ang alam kong bili ko dito, sa Shopee ko lang binili. And then yung again yung kable tsaka yung flexible hose, not sure kasi hindi ko sila binili. Try nyo na lang magtanong sa mga hardware na pagkakanvasan nyo. And yun yung total price na nagastos ko for each material na ginamit ko for the partition ng unit ko sa APEC or sa Alpine Residences. About sa labor cost, yung price range siguro na kailangan yung i-prepare just to give you an idea is around siguro 12 to 20,000 pesos. Hindi na lang siguro ako magbibigay ng specific price para hindi rin maapektuhan yung ibang mga contractor na nagnenegosyo. And dyan nagtatapos yung video natin for today, which is about
partition nga dun sa unit ko. Sana may natulungan ako, sana may nakuha kayong idea about this topic, about the information that I've shared. And again, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta from 60 plus subscribers nung last upload ko about ceiling to more than 100 subscribers. Thank you so much. And again, till the next one.